Hello class, another topic tayo dito sa trusses. Ang topic natin class is about method of joints, no? Itong method of joints class, gamitin din siya sa board exam. Pero mas madalas natin gamitin yung method of sections. So dito class, sa method of joints, ano ba yung mga ginagawa natin? Okay, so tatandaan nyo class, kapag method of joints, ang mga equation lang po na pwede nating pagkuhanan is summation ng force ng y and summation ng force ng x, no? Ito class. So sir, baka nagtatanong kayo or nagtataka, ano po ba yung pagkakaiba ng method of joints sa method of sections? So sa method of joints class, i-analyze natin yung mga force through sa kanilang mga joints. Halimbawa, ito, joint A, may joint B tayo, joint C, joint D, F, E, and joint G. So kung mapapansin nyo class, kapag method of joints, para lang po tayo nag-concurrent forces. No? Co-concurrent forces. Parang ganyan. Y and X. Tapos kapag method of section naman class, method of section, ano na po to? Tatlo po yung mga pwede natin gamitin. Summation force X, summation force ng Y, and summation po ng moment. No? And doon naman class, kapag pag method of sections, nagka-cut na po tayo. Parang shortcut, ganun. Ito kasi yung method of joints, parang boy gapang tayo dito gagapangin natin lahat, ganun. Pero itong method of section, shortcut na siya, no? Kaya tatlo na yung pwede natin gamitin. May moment na tayong included dyan. So, dito lang naman tayo, method of joints. Paano ba tayo nag-solve ng method of joints? Sabi ko nga, analyze per joint. Diba? Number 1, analyze per joint. Okay. So, yung mga tanong lang naman dito, class, ano lang? Ito lang si F. FAB, FAC, FGF, and FGE. So, hindi ko na kinuha lahat, no? Kayo siguro, itry nyo kung gusto nyo. Pero ako, hindi ko na kukunin kasi kapag magpapaquiz ako, hindi ko naman papakuha yung mga yan. Basta alam nyo lang yung concept dito. Okay. Halimbawa, kunin muna natin yung mga reaction ng ating support, no? So, meron tayong 20 kN dito, class. Symmetrical sila. Pag sinabi nating symmetrical, di ba? Same sila ng mga parameters. Halimbawa dito, 3 meters, 3 meters, 6 meters. Tapos gitnang-gitna lang naman po yung ating load, no? Pero, sige, i-ano lang natin, moment na lang natin. Summation moment at B is equal to 0. Clockwise positive na lang. Counterclockwise is negative. So kapag ganito class, ang gagawin lang natin, di syempre si AY times 12 meters, no? AY lilipat. Yan, AY clockwise. 12 meters, 363. Okay, tapos yung 12 naman natin, syempre minus yan. 20 times 6. So etong 20 class, kung mapapansin nyo, gitnang-gitna siya. So kapag hinati po natin tong 6 meters na to, 3 meters na lang yung matitira. 3 meters, 3 meters. Okay? So, sana okay tayo dyan. Is equal to 0. So, that yung AY natin class will be 10 kilonewton. So, sabi ko nga, symmetrical lang sila kasi etong GY and AY is same lang ng value na binubuhat. Halimbawa, pinautang ko kayo ng best friend mo ng 20 pesos. Siyempre, ikaw, tapos yung best friend mo, maghahati lang kayo sa 20 pesos na babayaran. So, tig 10 pesos kayo. Divide by 2 lang. Ganun. So, GY is equal to 10 kilonewtons din, di ba? So, ilagay ko na yung value niya. AY is 10 kilonewtons. Okay, sabi ko nga, analyze per joint tayo. Halimbawa, sino ba yung unang tinatanong? Si force ng AB. Siyempre, kapag force AB, siyempre, dito muna tayo kay A, di ba? Alangan namang dito ka na kaagad. Take note nyo class na kapag nagkukuha tayo ng joint, halimbawa, analyze tayo ng joints, dapat dalawa lang po ang pwedeng maging unknown. 2 unknowns lang dapat. Okay? So, limited lang tayo dyan. So, hindi natin kayang ma-solve yung isang joint. Sorry. Ano ba yun?
Hindi natin kayang ma-solve yung isang joint kapag nasa 3 or more na, no? So, halimbawa, at joint A, i-drawing natin siya. Halimbawa, ganito siya. Joint A, ito siya, si joint A. Titignan nyo lang yung mga nakakabit kay joint A, no? So, si joint A, nakakabit sa kanya si etong B. AB, eto, no? Mula dito, etong AB, tapos si AC, no? So, assume tension tayo, class. Assume tension. Dito na lang. Yan, assume tension tayo. So, paano sir yung assume tension? Dapat, kung ito yung object mo, dapat papalayo yung force mo. Kung assume compression naman, syempre, kung ito yung object mo, dapat yung force mo is papunta sa object. Ganun lang naman siya, no? Okay. So, meron tayong, eto na, tatawagin natin siyang force AB. Okay lang, kasi ito yung force A mo, joint A, papunta kay B. Parang ganun, no? Syempre, mauna yung A. Kasi dito ka nag-start, force A papunta kay B. Parang ganun, no? Tapos, meron tayong force A papunta naman kay C. Force mula kay A papunta kay C. Okay, so ganyan lang siya. Pero class, kung mapapansin nyo, parang concurrent forces na lang po tayo, no? Concurrent forces. Pero kung mapapansin nyo, class, parang may kulang tayo dito. Parang wala po tayong angle dito. Di ba palagi dapat may angle tayo kapag naka-slant, no? Or dapat meron tayong slope man lang na ibigay, parang ganito, no? Pero angle na lang kunin natin. So, paano natin, sir, makukuha yung angle na yan? So, kung mapapansin nyo, dito, class, kunin natin yung triangle. Ito. Yan, kunin natin yung triangle na to. Pwede rin naman to, class, kung gusto nyo. Ito, yan. Pwede rin naman yan, pero medyo challenging yan, eh, no? So, syempre, kunin nyo na lang yung bigger triangle na merong dimension. Parang ito, yan. Okay, kung mapapansin nyo, pag kinuha natin yan, lalagay natin siya dito. Ito siya. Ito yan, no? Ilagay natin yung angle dito. So, ito yung angle, no? Kung mapapansin nyo. Tapos, kung ito yung in-analyze natin, ilan ang kanyang base? Ang base niya will be 3 plus 3. No? 3 plus 3 is 6 meters. And ang kanyang height, class, kung ito po yung triangle natin, ang kanyang height will be, ito po is same lang din dito. 3 meters, no? Same lang naman yan, di ba? Same lang. So, 3 meters. Ayan. So, ilan yan, class? Kapag kukunin natin yan, shift tayo ng shiftan 3 over 6 will be 26.57. So, ang angle natin will be 26.57 degrees. So, ito na siya. Gilid ko lang. So, ang angle natin is, palitan ko na. Okay. Okay. Tapos, kung mapapansin nyo, dito po kay joint A, hindi lang naman po itong AB and AC yung nakadikit. Nakadikit din po yung kanyang force, di ba? Force na AY. Siyempre, nandito rin yung kay A eh. So, ang AY natin, eto. AY na 10 kilonewtons. Okay, so sana na-gets yan. So, next tayo dyan. Siyempre, after na natin mailagay yung joint, after natin ma-analyze, siyempre, gagamitin na po natin yung step number 2, which is summation na po tayo ng force X or force Y. Di ba? Parang ganyan lang naman siya. So, halimbawa, try muna natin ng summation force ng Y. At summation force Y is equal to 0. No? Tapos yung pataas is positive. Ang mga force Y na makikita natin dyan, class, syempre si AY, pataas siya, so positive. Plus tayo ng FAB sine ng 26.57. Okay lang, na intindihan naman siya, no? Is equal to 0. Kasi itong FAC, class, nasa summation force ng X yan, di ba?
is equal to 0. So that yung AY natin class may value na 10 kilonewton. Ilan po ang ating FAB? FAB will be 10 plus alpha x sine 26.57. FAB class is 22.36, negative 22.36 kilonewton. So kung mapapansin nyo class, negative po yung sagot natin, di ba? Negative. Ang assumption po natin is tension. Di ba sabi ko class, kapag assumption lang yung ginawa natin, hindi pa naman agad yan yung magiging direction ng force niya. Pag assumption class is, pwede pa pong mabago. So nag-assume lang naman tayo, syempre pwedeng mabago yan, di ba? So FAB, pag ginawa po natin siyang positive, ang gusto ko class, dapat positive po yung mga sagot natin dito, 22.36 kilonewton. Dahil mali po yung assumption natin na tension siya po pala ay compression. Diba? Ganun lang naman. Basta pag mali yung assumption, baguhin. Ganun lang, no? Pag tama, syempre, stay mo. Okay? So, next tayo, class. Ito naman si FAC. So, after nyan, halimbawa, no? Sir, mali yung assumption natin na tension. Compression siya. Eh di, dapat baguhin na natin yung force dito. Parang ganun, no? So, sige, try natin, baguhin na. Baguhin na natin to na siya po pala ay compression. Yan. Compression meaning papunta siya sa object. Okay? So, saan nakita yan? So, ito, baguhin ko lang din yung kulay niya. Okay. So, ganyan na siya. Ganyan na yung tama. Okay? So, summation force naman po tayo ng X. Kasi, syempre, sa isang joint, dapat magamit mo yung both. Summation force naman po tayo ng X is equal to 0. No? Tapos, pakanan na lang yung positive. Syempre, pakaliwa is mga negative. Okay. So, dito class, kung mapapansin nyo, yung mga pakanan natin na lang muna, si FAC, di ba? FAC, positive po siya kaya pakanan. Ay, pakanan po siya kaya positive. Okay. Tapos, minus tayo. Etong FAB natin class is pakaliwa, no? Pakaliwa. So, kung di nyo alam bakit pakaliwa yan, I don't know anymore. FAB cosine 26.57 is equal to 0. Siyempre, yung FAB natin class may value na kanina na 22.36. And FAC will be what? So, alpha x minus 22.36 cosine 26.57. Shift solve. 20 kilonewton. So, class, ang sagot po natin is positive. Meaning, tama po ang assumption. Tama ang assumption na tension. Okay, tension siya. So, ito na yung sagot natin. So, ganun lang, no? Tapos dito, class, nakuha na natin si FAB, FAC. Ito naman pong FGF and FGE. Try nyo na lang pong isolve yan. Okay, so, sana, ganun lang naman. Pag magpapaquiz ako, ganyan lang din. Simple na lang para chilling like a villain lang, no? Babaguhin ko lang syempre yung mga parameters. Yan. So, ganun lang siya, class. So, yun. Thank you very much.